Hindi inaasahan ng mga taga-Baryo Kawang ang biglaang pagkalat ng balita tungkol sa mga aswang. Hindi nila iyon napaghandaan, kaya naman sunod-sunod ang mga naging biktima. Habang ang lahat ay nababahala at nag-iisip ng paraan kung paano malalabanan o maitataboy man lang palabas ng baryo ang mga aswang, si Vic ay pakuya-kuya-kuy lang sa mataas na sanga ng isang punong kahoy sa loob ng gubat. Walang mababakas na pag-aalala sa mukha. Sa edad na 25 ay hindi pa rin nakakaisip na magtrabaho. Palibhasa'y uli ng lubos, walang inaalala kundi ang sarili, kaya't wala siyang nabuong pangarap. Hanggang isang beses ay nakatulog siya sa itaas ng puno. Sa pagmulat ng mga mata ay nakitang madilim na, kaya't dali-dali siyang bumaba ng puno. Pagbaba niya ay bigla na lang may tumalon din mula sa puno at halos kasabay niyang lumapag sa lupa. Takot, pero nakakita siya ng buntot pagi sa lupa, kaya nabuhayan siya ng loob. Swerte dahil nagamit niya yon laban sa lalaking aswang na lalapas sana sa kanya. Puno ng latay mula sa buntot pagi ay kumaripas ng takbo ang aswang. Tuwang-tuwa si Vic sa napulot niyang buntot pagi. Saktong-sakto lang sa pangangailangan niya, dahil doon ay nawili siya ng kakahanting sa mga aswang na nanggugulo sa baryo nila. Lumakas ang loob niya dahil mahusay ang buntot pagi, parang may sariling buhay. Napapaisip tuloy siya kung sino kaya ang may-ari ng buntot pagi na yon. Lingid sa kanya, isang babaeng aswang ang matamang nakasubaybay sa bawat kilos niya. Isang magandang dalagang aswang na nabihag niya ang puso. Sa bahay man o sa itaas ng puno na tambayan niya ay nakabantay sa kanya si Ethela nang hindi niya namamalayan. Ang pakikipaglaban ni Vic sa mga aswang ay lingid din sa kanyang mga kababaryo. Ayaw kasi niyang pagkaguluhan siya. Gusto niya ng tahimik na buhay, yung wala siyang iniisip. Pabanjing-banjing lang, kaya ipinagpatuloy lang niya ang pangahanting ng mga aswang. Hanggang isang araw sa gubat, napahinto si Vic sa paglalakad nang makarinig siya ng sigaw. Tinuntun niya ang pinagmulan. Nasilip niya mula sa malalagong dahon na isang babae ang dinakip ng mga aswang. Pinakinggan niya ang pag-uusap at nalaman niyang ang babaeng dinakip ay isa ring aswang at sinisisi nila siya sa pagkamatay ng maraming aswang dahil sa buntot paging ibinigay daw ng dalaga sa isang walang kwentang tao. Naisip ni Vic na siya yung tinutukoy na walang kwenta, kaya bigla siyang lumabas mula sa pinagkukublihan at sinabi sa mga aswang na patutunayan niya ang kwenta niya sa mga ito. Nangislap ang mga mata ni Ethela nang makita si Vic. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng binata. Agad niyang ginamit ang buntot pagi, isa-isang pinatikim ng hagupit nito ang mga aswang. Dahil marami na ang tumumba, kaya ang ibang aswang na may pagkakataon pag makatakas ay nagsitakasan na. Naiwan si Ethela. Tinanong ni Vic kung bakit siya binigyan ng buntot pagi ng dalaga, kayong alam naman ito na panlaban yun sa mga gaya niyang aswang. Ani Ethela, ang buntot pagi ay pag-aari ng lolo ni Vic na kinuha ng lolo niyang aswang dati nang magkalaban ang mga ito at natalo ang lolo ni Vic na isa palang albularyo nung araw. Nang mamatay ang lolo niyang aswang ay kinuha niya ang buntot pagi at naisipang isoli kay Vic. Tinanong ng binata kung anong dahilan. Bakit pa niya isinoli ngayong isa itong pagtatraidor sa lahi ng mga aswang? Napayoko si Ethela dahil daw siya ay umiibig sa binata at gusto niya na magkaroon ito ng silbi sa pamamagitan ng pagkapi sa mga mararahas na aswang. Pwede naman daw kasing mamuhay ang mga aswang na hilaw na kanin ng hayop ang kinakain. Hindi na kailangan mabiktima ng mga tao. Sapat na ang paliwanag na yun ng dalaga. May utak naman si Vic, tamad lang talaga siya. Pero habang tinititigan niya si Ethela ay biglang gusto na niyang magkadireksyon ang buhay niya. Mula noon ay hindi na pinakawalan ni Vic si Ethela. Nagsama sila sa iisang bubong habang ang misyon dati ng lolo niya gamit ang kakaibang buntot pagi ay kanyang ipinagpatuloy laban sa mga mapanganib na aswang. Nanatili pa rin yung lihim sa mga taga-baryo. Nagdiwang sila nang mapansing na wala na ang mga aswang sa kanilang baryo. Habang sina Vic at Ethela
ay nagdiriwang din ang mga puso sa gitna ng tahimik nilang pamumuhay sa liblib bilang magkabiyak.